YouTube channel, mga kigilaan. So, doon na tayo mga na-post nga Bisaya o Tagalog, pero may mga Tagalog sa comment na nagsasabing sana ma-Tagalog o kaya malagyan ng subtitle ang video natin na na-upload sa YouTube sapagkat marami umanong mga Tagalog na hindi makaintindi ng Bisaya. So, ngayong umaga mga kapatid, ating tatalakayin at susuriing mabuti yung naganap na debate ni Father Darwin Gitgano, yung exorcist sa Diocese ng Tagbilaran, at siya kasama natin sa Catholic Faith Defenders, no? At sa INC debater na si Ramel Parba na naganap sa Loon Bohol na debate. Sapagkat ayon sa mga ibang kaanib at kahit na sa mga ministro ni Felix Manalo, ang sabi nila palagi lang nag-object ang pare niyo sa naturang debate. Pero meron sa kasunduan na kung meron mang mga violation sa bawat isa, dapat mag-object ang debater, yung moderator ang magdesisyon. So, sapagkat noong mga nakalipas na program at sa video na na-upload natin sa YouTube, ating ipinakita sa inyo kung paano at ano ang ginawa ni Mr. Ramel Parba upang mariing pabulaan ang Iglesia Katolika na itong iglesia na ito ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba niya pinabulaan na ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Sa pamamagitan ng paggamit sa mga aklat na Katoliko, ngunit karamihan ng mga aklat Katoliko na kanyang ginagamit hindi na nailabas. Yung palagi nilang ginagamit sa iba't ibang debate, hindi na nailabas, sapagkat alam nila na mabuking sila kapag ilabas nila sa naturang debate. Pero sapagkat wala nang ibang magamit ang mga ministro ni Felix Manalo, paano niya tinutulan na ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paggamit sa aklat Katoliko? Yung pananampalataya at katuwera na ang may akda ay si Monsignor Jose Abreu, na ang katagang Katoliko ay hindi ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, ngunit napatunayan at ipinakita ko sa inyo na pinutol ng naturang ministro. Hanggat mo itong libro, pare, ang wikang Katoliko ay salitang Griego. Ibig sabihin, pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Oo na nga, ay inon ako kaganina, nga rin ato botlon. Oo, natubag ko, Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay ay incomplete man. No words, no signs. Ningon din ni bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period, imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo lang aaron makomplito, parang dili ma-incomplete ba? INC. At yun naman isang aklat na paboritong-paborito nila, ang Roman Catholic Church by Edward Taylor, no? Na ang nakasulat, the word Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria.
was martyred about AD 110. Pero, nabasa niya ang dapat hindi basahin. No? Dapat, yung sa pahina 2, ito ang nabasa niya. The church founded by Christ is here. Diba? Ipakita ko sa inyo ang video. Nabasa niya. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Hindi. Nang ginamit niya ang naturang aklat, malinaw na ang Iglesia Katolika pala'y itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, sa binasa niya, hindi niya magamit upang pabulaan na ang Iglesia Katolika hindi itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Sabi niya, pero nakasulat na it was invented by Saint Ignatius, Bishop of Antioch. Pero kung ating susuriing mabuti ang nakasulat, ano bang inimbento ni San Ignatius? Ang simbahan ba o ang pangalan? Sa unang video na in-upload natin, ipinakita natin ang kanilang mga argumento, ang mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. Ngayon, ating susuriing mabuti yung kaniyang pag-negate, no? Na mariin niyang tinututulan. Dapat ang tungkulin sa isang negative side kapag tumutol siya sa isang paksa sa debate. Kung pinatunayan ng affirmative side na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi lang ang Iglesia ni Cristo ang mariing tumututol nito, kahit na yung Iglesiang kinaaniba ni Mr. Eliseo Soriano at iba pa mga iglesyang tatag lamang at nagsilitawan at narehistro sa Securities and Exchange Commission, no? Na sabi nila ang Iglesia Katolika hindi maaari na ito'y tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na sa mga comment sa na-upload natin ng video, mayroong mga nagko-comment, hindi maaaring ito'y tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ang Iglesia isa lang ang tanong, kung ang Iglesia Katolika hindi ito tatag ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw, komento nila na tutol sila na Iglesia Katolika ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo, malinaw na ito'y tatag lamang ng tao. Pero, makapagbigay ba sila ng pangalan ng tao at history kung sino ang nagtatag sa Iglesia nito? Iglesia na ito, kailan ito itinatag? Saan ito na itatag? At saan natin mabasa? Batay sa history, hindi batay sa history. Pakinggan po natin ang opposition na pamahayag ni Ramel Parba tungkol sa proposition resolved that the one Holy Catholic Apostolic Roman Church is the true church founded by Jesus Christ according to the Bible and references. Pakinggan natin ang kaniyang pagtutol nito. Kapag ninyo, napansin nyo sa mga tanong ko, paiwas. Hindi dapat ni Iglesia Katolika, Iglesia paiwas. Sabi
Sabi ni Ramel Parba, napapansin nyo ba sa tanong ko? Maiwas. Hindi ito dapat Iglesia Katolika, Iglesia Baiwas. Kung nakita nyo sa unang upload ng video, na kung susuriin nyo mabuti, bawat tanong ni Parba, supalpal ang resulta. Pati na yung paggamit niya ng mga aklat Katoliko na nalaman INC pala, sabi ni Father Darwin, incomplete. Hanggang pa itong sabi ng pari ninyo, Mateo 16:18, and upon this rock I will build my church. This church cannot be other than the Church of Christ. Hanggang pa ito, hindi. Tawag mo. 1 minute ang Mr. Moderator, no, ako na yun, ibalik itong pasubok. Ito na rin tubag dito. Ano mo? Time is up. Tubag! Tubag! Speakers, Linaw, speakers. tubag! Behave. Ayos lang mo palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is So, on. Tubag, 1 minute. Sakto ang imong kikutlo unya atong dugtong sa imong pasugo aron makasabot jud kag sakto. Nya every time the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians treat them as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, referado na sa synonymous kay Iglesia Katolika. Naana sa inyong pasugo. Okay. Okay, patuloy tayo. Puro kaiwas. Pakutaan ako. Saan mababasa? Si Ignacio, alagad sa mga apostol. Ang pasahod, libro Katoliko. Bias! Ang mabangutan na Biblia, niya ang pasahod na puso script nila, libro nila. Sabi niya, nagtanong ako, saan mabasa na si San Ignacio ay alagad ng apostol? Sabi niya, anong binabasa? Aklat Katoliko. Baiwas. Hindi yan baiwas. Batay sa mabasa sa ebidensya, palagi niyong ginagamit ang naturang aklat. Anong aklat na yon? Discourses of the Apostles' Creed. Di ba? Anong nakasulat sa ginagamit niyong referensya against sa Iglesia Katolika? Malinaw. Nakasulat sa naturang aklat na si San Ignacio ay disipulo para ni San Juan. Bakit sinabi niya baiwas? Ang tanong niya malinaw, saan mabasa? Hindi naman siya sinabi, saan mabasa sa mga aklat na hindi aklat na Katoliko na si San Ignacio, gagamitin ng history. Pero ang tanong ay malinaw, saan mababasa na si San Ignacio ay disipulo ni San Juan? Ginamit yung kanilang aklat din na paborito, Discourses of the Apostles' Creed. So bakit sinasabi niyang baiwas na nasagot naman ang naturang tanong? Yan sa may tema, patutunayan sa Biblia o mga referensya. May referensya, wala may Biblia. Ano po ba ang nasa kasunduan na pinirmahan ni Mr. Parba? Patunayan, anong gagamitin sa naturang debate? Patunayan sa pamamagitan ng Biblia at mga referensya. Iyon ang kasunduan. So, maaring Biblia, maaring referensya ang gagamitin. Tingnan natin ang mga ministro ni Manalo. Pag sila'y tutol, mariing tutulan nila ang paksa, anong gagamitin nila? Referensya, hindi lang Biblia. Yun pa mga aklat na pinag-aari ng Santa Iglesia Katolika, ngunit pinutol, putol ng mga ministro ni Felix Manalo. Patuloy tayo. Yan sa may tema, patutunayan sa Biblia o mga referensya. May referensya, wala may Biblia. Sabi niya,
nasa kasunduan. Alam pala niya, patunayan sa pamamagitan ng Biblia at mga referensya. Sabi niya, o inaamin niya, merong referensya, walang Biblia. Baka hindi nakita ni Ramil Parba na gumagamit din si Father ng Biblia. San Mateo 16:18. Et ego di coquiato is Petros et soperam Petram edificabo Iglesiam iam et portae in piri non praebilabot adversus iam. So itong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang iglesyang ito? Malinaw, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, 1966, malinaw. Anong nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ang Iglesia Katolika na sa pasimulay, siya ang Iglesia ni Kristo. O kaya, Biblia at referensya. Patuloy tayo. O yan, sa Biblia, punta tayo. Ayan siya, sabi niya, yung iglesia, ginayon ni Kristo. Kaya, kasi nilang ginayon, gipahinan na lang sa ulahi. Doon na puno sila sa iglesia gitugod ni Kristo. Yung iglesia, pinangalanan sa huli. Malapit na umano sila sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung pakinggan niyo at susuriin yung mabuti ang pamahayag ni Ramil Parba bilang pagtutol sa naturang paksa, hindi niyo mapakinggan at hindi niyo marinig sa kaniya na sinasabi niya na ang Iglesia Katolika ay itinatag sa isang tao lamang. Anong interpretasyon na? Nasa aklat ninyo. At nakasulat, it was first used, it was invented by St. Ignatius. Ang pangalan, hindi ang simbahan. Ay, malinaw naman yan. Okay, balikan natin si Parba. Ako ba yung ano yan? Huwag binasa mo, binalito na lang. Pag binasa mo sa unahan, yung sinasabi niya sinonimo sa mga writers, pag binasa mo sa unahan, ipaliwanag, itinalikod yung iglesia. Hindi nakikitas. Sapagkat ginamit ni Father Darwin Gitgano yung Pasugo Magazine na nakasulat, ang Iglesia ni Kristo ay ganap nagiging Katoliko. Sabi niya, pag binasa natin ang naturang Pasugo, itinalikod ng Iglesia Katolika ang Iglesia ni Kristo. Iyon ang claim niyo na itinalikod ng simbahang Katoliko. Pero wala yan sa Biblia at hindi rin yan mababasa pati na sa mga referensya na may naganap na pagtalikod sa totoong iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yung apostasy theory, hindi yan pinag-aari ni Felix Manalo. Meron nang nagtuturo noon. Isa, si Ellen Goldwhite, pati na yung grupo sa Saksi ni Jehovah, at iba't ibang kinopya lang nila yan. Kinopya nila sa ibang pananampalataya yung apostasy theory. Pero, totoo po bang may naganap na pagtalikod sa totoong iglesia? Iyon ay malaking kasinungalingan. Sapagkat, kung ang tatag ng ating Panginoong Hesukristo ay nawala at ito'y pinalitan sa itinatag lang ng tao, anong nangyari? Sa Cebuano, pildi ang atong Ginoo. Okay. Patuloy natin. Yung iglesia na sa Biblia, Galacia 1:22. Galacia 1:22, Tagalog at Bisaya. Diatong hinayuna ang mga sakop sa iglesia ni Kristo dito sa Judea. Ginagamit ni Ramil Parba sa kaniyang tindig ang Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. At sabi niya, kung sa Tagalog, noong araw na yaon, ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo doon sa Judea. Mga kapatid, kung kahit
sa Cebuano version, ang Galacia Kapitulo 1, versikulo 22, hindi mo mababasa ang katagang Iglesia ni Cristo. Kahit sa Tagalog. Anong mabasa natin sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22? Hindi pa ako kilala noon sa mga mananampalataya kay Kristo na nasa Hodea. Iyon ang nakasulat. Pero, anong sabi niya? Galacia 1:22, Tagalog at Bisaya. Diadtong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Kahit sa King James Version, even sa English, ang nakasulat, and I was is unknown by feast unto the churches of Judea, which were in Christ. Yun ang nakasulat. Malinaw kung paano inikot ni Mr. Parba ang talata na nakasulat, sapagkat sabi niya, nakasulat, Iglesia ni Cristo sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Galacia 1:22, Tagalog at Bisaya. Diadtong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Okay, tingnan natin. Dito tayo sa Cebuano, mga kapatid. Ni adtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pagayon nakakita kanako. Muna ang nakasulat. Cebuano, ha? Ito, likan natin. Ni adtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pa gayon makakita kanako. Sa Tagalog, ano nakasulat? Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Malinaw na nabasa na natin. Wala ang katagang Iglesia ni Cristo. Ngunit nang binasa ni Parba ang Cebuano version, nagiging Iglesia ni Cristo na. Sa Bisaya. Diadtong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. At Bisaya. Ni adtong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo sa Judea. Anong talata ginamit niya? Ang Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Sa Tagalog, noong araw na yaon, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo doon sa Judea. Pero yun ba ang mababasa sa naturang talata? Hindi. Sa Tagalog, malinaw ang mabasa natin. Ang nakasulat, walang Iglesia ni Cristo. Ang nakasulat, batay sa Galacia, Tagalog version, Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Hindi pa ako kilala noon sa mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Sa Cebuano version, Bisaya, kung meron ba nakasulat na Iglesia ni Cristo sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Okay. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Kristo dito sa Judea, wala pa gayod makakita kanako. Pero ang tanong, yun bang ginagamit niya kahit ginawa niyang Iglesia ni Cristo ang hindi mabasa sa naturang talata na ginagamit ni Mr. Parba? Yun bang Iglesia ni Cristo na ginagamit niya sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22, tumututol ba yun sa proposisyon o paksa sa naturang debate? Hindi.
kundi nagpatunay siya ng iba namang paksa. Kaya may naganap na objection. Patuloy natin. Ano pangalan ang iglesia na Saudiya na doon sa Jerusalem? Pagkatapos, 19th century lang, nagtibuok ilang siya wa kung nalang ang iglesia ni Cristo. Objection, Mr. Moderator. Nagpamatuod naman siya sa ikaduhang Time tima. is up. Ako ngayon siya, naghisgot naman sa Iglesia ni Cristo nga mao na ikaduhang tima namo. No nga, so Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya, iyang ipakita ang mga litra diha. Sabi niya, 19th century lang nagkompleto. Bakit? Kung yun ang argumento, ang Biblia ba? Anong century ito nagiging kompleto bilang ganap na isang aklat? Patay na ang mga apostol. Ibig ba sabihin, sapagkat patay na ang mga apostol nang nakompleto ang Biblia, wala na ang mga apostol, ito'y hindi totoo na salita ng Diyos? So, kahit pa man na yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa 1870, opisyal, batay sa kanilang ginagamit na Aklat Discourses of the Apostles' Creed, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Malinaw. Descriptive meaning marka o palatandaan sa tunay na iglesia ni Kristo. Sasabihin nila, bakit po ba mayroong mga palatandaan kung ang iglesia katolika, ang tunay iglesia ni Kristo, bakit pa ba ang tunay na iglesia ni Kristo merong mga palatandaan, descriptive name? Una, dahil ang piki na 1,000 ay makilala yon sa pamamagitan ng palatandaan sa totoong, sa tunay na pira. Di ba? Okay. Yun din. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 24, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na mga propeta. Mayroong lilitaw na mga huwad ng propeta na magdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kailangan ang mga palatandaan sa tunay na iglesia. Sino nagsabi? Si Propeta Jeremias, batay sa nakasulat sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 21, ito ang sinabi, maglagay ka ng mga batong pananda sa inyong landas. Hanapin mo ang daang iyong nilakaran. Sino ba ang daan? Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ako ang daan. At ang Panginoong Hesukristo na nagsabi, ako ang daan. Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, siya ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay kaniyang katawan. At sapagkat maraming nagsisilitawan na mga iglesyang tatag lamang sa mga tao na nairehistro sa Securities and Exchange Commission at gumagamit din sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, Church of God, Church of Christ. Kaya, kailangan ang mga palatandaan sa tunay na Iglesia ni Cristo. Kaya, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, numero 811, this is the sole Church of Christ, in which, in the Creed, we profess the one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Ituloy natin. Nag-object na ngayon si Father Darwin. Objection, Mr. Moderator. Nagpamatuod naman siya sa ikaduhang Time tima. is up. Ako ngayon siya, naghisgot naman sa Iglesia ni Cristo nga mao na ikaduhang tima namo. No nga,
So, Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya, iyang ipakita ang mga litra po litra diha, referensya. So, nag-object siya sapagkat hindi natin narinig upang tutulan niya ang paksa. Sinabi ni Parba na ang Iglesia Katolika ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Katunayan nito, ito'y tatag lamang ng tao. Sino ang katatag nito? Saan natin mabasa na ang Iglesia Katolika hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo? Tatag lamang ito ng tao. Kaya, sabi ni Father Darwin, Ako ngayon siya, naghisgot naman sa Iglesia ni Cristo nga mao na ikaduhang tima namo. No nga, so Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya, iyang ipakita ang mga litra po litra diha. nang binanggit ni Father Darwin ang isang referensya niya, si San Pablo na author sa Roma 16:16, no? Na palaging ginagamit nila. Ano bang nakasulat sa Roma 16:16? Sinong author? Ginagamit ni Father Darwin na siya ay ayon sa referensya Katoliko. Roma 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Ito'y paborito nila. Pero, pag maipit, hindi nila aaminin ito na kami yan. Bakit? Nang tinanong sa unang video na na-upload namin, kung makita niyo, tinanong si Mr. Parba ni Father Darwin Gitgano, ginagamit mo ang Roma Kapitulo 16, versikulo 16, Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kayo ba ang Iglesia ni Cristo nakasulat sa Roma 16:16? Sa mga Iglesia ni Cristo na nanood, malakas marinig natin ang tinig, kami! Ngunit sa debator nila na si Ramel Parba, aba, hindi direktang sinagot yan. Kay imo mang ikutlo ang Roma 16:16. Pangutana, kamo na dili. The remaining time for interpellation is 5 minutes. Usa ka tubag, 1 minute. Sir Parba, please continue. At akong ipatinaw, tinaw kayo sa Carlos Resis ang pagbalangay si Kristo, magpatibulag ang pamon Iglesia ni Kristo. Tulong ka grupo, ako lang gislutan kanina sa inyo, ang pangako, tudyo. Di niyo narinig na sinabi ni Ramel Parba na kami ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16. Sapagkat kung aaminin nila na sila ang tinutukoy na Iglesia ni Cristo, aba, patay ang argumento nila. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ng Iglesia ni Cristo may naganap na pagtalikod sa unang Iglesia ni Cristo. At ang Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. Kung aaminin nila, kami po ang nakasulat sa Roma 16:16, di, sila ang natalikod. Wala silang magawa, kundi ang Iglesia ni Cristo naging Iglesia Katolika. At dagdagan nila na italikod sapagkat gusto nilang pumasok. Ha? Okay. At tuloy natin. So, nag-object si Father Darwin Gitgano sapagkat dapat mag-focus lang si Parba sa mga pahayag ni Father Darwin, sa mga referensya na ginagamit niya. Samantala, nang ginagamit ni Father Darwin yung Glorian Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ, dapat i-counter yan ni Parma. Hindi totoo ang nakasulat. Piki ito. Sapagkat nandito sa isang referensya ng Iglesia Katolika, tatag lamang ng tao. Hindi natin yan narinig. Hindi natin yan narinig. Yeah? Okay, nang ginagamit ni Father Darwin ang isang aklat, referensya, na nagsasabi ang Iglesia Katolika itanatag ng ating Panginoong Hesukristo,
dapat, yun din ang gagamitin ni Parba sa kaniyang pagtutol na itong referensya na ito ay hindi totoo na si Kristo ang nagtatag sapagkat ito ang ebidensya. May rehistro kung sino man ang nagtatag sa Iglesia Katolika, kailan ito na itatag at saan ito na itatag. Hindi natin yan narinig. Kahit sa sino mang debator sa iba't ibang mga religions. Okay, patuloy natin ang objection ni Father Darwin. Excuse me, Sir Parba. So, ang moderator, pumasok na. Excuse me, Sir Parba. I would like to read the first proposition. Pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang imong istorya ganina mao to nga imong pamatudan. Ang buot ipasabot, your negative comments should be upheld. Negative comments. Binasa muli sapagkat nawala si Parba sa kaniyang tindig. Ang dapat niyang gawin na tutulan niya ang mga argumento, mga referensya na ginagamit ni Father Darwin upang patunayan na ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ay itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa tindig ni Parba. Siya'y nagpatunay na naman sa isang paksa tungkol sa Iglesia ni Cristo na itinatag umano at nakapangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yan ang pag-iba sa naturang paksa. Dapat ang negative side, kung hindi siya sang-ayon na si Kristo ang nagtatag sa Iglesia Katolika, edi dapat may ipakita siya na ang Iglesia Katolika ay itinatag lamang ito ng tao batay sa history, hindi sa history. I would like to read the first proposition. Pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang imong istorya ganina mao to nga imong pamatudan. Ang buot ipasabot, your negative comments should be upheld. Sabi ng moderator, kanina sinabi mo, patutunayan ko. Ang negative side, hindi ang magpatunay. Ang magpatunay ay ang affirmative side. Pero ang ating napakinggan sa moderator, sinabi mo kanina, patutunayan. So, anong sabi ng moderator? Negative comments. Huwag kang magpatunay. Hindi pa yan ang paksa sa naturang debate na Iglesia ni Cristo ang pangalan sa Iglesyang itinatag. Pero bisag ibadlong na niniya siya sa moderator, padayon niya po. Is your objection? Niingon na kami sa moderator nga akong objection granted. Yes. Pero nagpadayon pa man siya. For the negative comments coming from Sir Ministro Ramel Parba, please adhere to the main issue. Adto ni mo tumagon dito. Sir Parba, time's on. Continue. Okay. Nag-object na naman si Father Darwin sapagkat yung pagtalikod sa iglesia, hindi yan ang paksa. Ang paksa ay klaro. Patunayan na ang Iglesia Katolika ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So anong tungkulin sa negative side? Ang tungkulin sa negative side, sa kaniyang pagnigar ay ipakita niya ang mga ebidensya na ito'y hindi tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ginagamit niya? Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 20, versikulo 29, sapagkat ang Iglesia ay
pinasok ng mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Alia, nahibalo ako sa tapos sa akong pagigan, pagkasudlon kamo sa lobong mabangis, nagili pa sa iluon ang panon, o gikan sa kaugalingon inyong pundok. Manindog ang mga taong magsulting balitan sa pagbulag sa mga tinunan, sunod kanila. Objection, Mr. Time's up. Objection, Mr. We give Moderator. time for the No? objection. What is your objection? Klaro akong objection. Ni-deny naman ang moderator. Ano, nagpadayon pa man siya ng nisod ng mga lobo. Muritso naman sa ikaduhang tima. I-reserve lang na sa ikaduhang tima. Okay, mao naman na. Ang tima karon, kanong matuod nga iglesia ang simbang Katoliko, gitukod ni Kristo. Ipamatuod nga dili tinukod ni Kristo. Okay. Objection granted. Dinamihan niya ng paksa. No? So kaya may objection. There is an objection. What is your objection? Nagpamatuod naman nun sa iglesia ni Kristo. Kinahanglan iyang gubon kay dapat ta sa unang tima ron. Na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo. Wa jud ka kaguba. So Mr. Moderator, pabalik ka siya. Kay Objection is granted. Objection is granted. Sir Parva, you are in the negative comment at this point in time. Guba ang Katolika. Ayaw ipamatuod sa ang imuha kaysa sunod na ikaw na ang magmatuod. Okay, yun ang objection ni Father Darwin, mga kapatid, no? Sapagkat parang nawala na si Parva sa kaniyang tindig, no? Nagpatunay siya na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo, may naganap umano na pagpasok sa mga bulaang tagapangaral sa Iglesia. Oh. So, at natalikod, yun, kaya nag-object si Father Darwin. Kung bakit si Father Gitgano ang pinaburan ng moderator nang siya ay nag-object sa tindig ni Ramel Parva. Yung tindig ni Ramel Parva dapat ay tutulan niya ang lahat ng mga teksto at referensya na ginagamit na inilanta ni Father Gitgano sa publiko upang patunayan na ang Iglesia Katolika ay iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, nang tumindig na si Parva, abay, siya ay nagpatunay naman na ang iglesia umanong itinatag ng ating Panginoong Hesukristo nakapangalan ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi natin narinig na sinabi niya, hindi totoo ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, sapagkat ang tunay na iglesia na nakasulat sa Galacia Kapitulo 1, 22 ay Iglesia ni Cristo. Narinig natin, mga kapatid, galing sa bibig mismo ni Parva, binasa niya ang Biblia, Cebuano, ang nakasulat umano sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22 ay Iglesia ni Cristo. Lalo nga sa Bisaya, diatong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Pero, ang tanong, Iglesia ni Cristo ba talaga ang nakasulat? Diatong higayuna ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dito sa Judea. Aba, nalantad na naman ang isang kasinungalingan ng ating kapatid. Mudos na mga ministro ni Manalo. Sapagkat kung tingnan natin ang nakasulat sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 22, wala tayong mababasang Iglesia ni Cristo. Ito ang ating mabasa. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga simbahan nga iya ni Cristo dito sa Judea, wala pagayod makaila kanako. You know, kung sa iyang gibasa, Iglesia ni Cristo. Okay. Sapagkat sabi niya, Bisaya, Tagalog. Tagalog nga sa Bisaya. Pero Bisaya lang ang binasa niya, walang Tagalog. No? Pero tingnan natin sa Tagalog, baka merong katagang Iglesia ni Cristo sa binanggit niya na talata.
Galacia Kapitulo 1, versikulo 22. Ito ang ating mabasa. Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. Ang tanong, saan ba ang katagang iglesia ni Kristo? Batay sa kaniyang binasa. Kayo ang maghusga. Okay. Ilang bisis na si Father Darwin Gitgano nag-object sa tindig ni Parba at ilan ding beses na si Father Darwin Gitgano ang pinaburan sa moderator dahil lumabas na sa paksa at kasunduan si Parba. Okay, patuloy natin. Sa buhat, kaya ito babasa. Ito, babasa na ito. Henry, nalibalo ako. Natapos sa akong pagitan. Yan kasi ang paborito nila. Gawa, Kapitulo 20, versikulo 29. Kaya nag-object si Father Darwin sapagkat yung Gawa Kapitulo 20, versikulo 20, sa isang doktrina naman iyon ng Iglesia ni Cristo about apostasy theory. Kaya ang unang iglesia, gisulod sa mga bakatong malalagna. 2029, ito. 2029, sa buhat, kaya ito mabasa. Ito, mabasa na ito, MB. Nang himalo ako, natapos sa akong pagitan. Nasa doon tima. Wait. Time is up, man. Nasa tong we tima. give time for the objection. Nasa atong rule, Mr. Moderator, kung ang maglalantugi mo kawas na sa tima, kinahanglan iyang ipasubay pag-usab sa tima. Ika nang ilang italikod, muritso naman na sa ikaduhang tima. So ako hangyoon, nadaghan man sa libro diha, wa na nagamit. So gamita nga litra po diha, nga dili tinukod ni Kristo ang Katoliko. Objection is granted. Objection is granted. Continue, Sir Ministro Ramel Parma, for your legal. At hindi naman yun paksa sa naturang debate na patunayan na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod. Hindi yun ang paksa. Malinaw ang paksa na pinirmahan din ni Parba, patunayan na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia at mga referensya. Okay. Pero, babasahin muna natin sa Tagalog itong paborito nilang talata na ipalitaw nila may naganap talaga na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Kung ito bang nakasulat sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 29, nakasulat ba talaga dito na may naganap na pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo? Tingnan natin. Gawa Kapitulo 20, versikulo 29. Ito ang nakasulat. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat. Ito ang nakasulat sa pag-alis. Walang nakasulat na alam ko nga sa pag-alis namin matalikod ang unang iglesia. Okay. Sapagkat ito'y paborito ng mga ministro ni Manalo. Kahit sa panahon pa ng kanilang founder na si Felix Manalo. Okay, ito ang nagkasulat. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Hanggang dyan lang. So, kaya pumasok ang mga asong gubat, walang patawad na, lalapain ang mga kawan. Anong interpretasyon na? Natalikod sa pagpasok sa mga mababangis na asong gubat. Natalikod ang totoong iglesia. Pero hindi naman sinabi na natalikod. Ituloy lang natin pagbasa
sapagkat ginagamit nila ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 29. Anong sabi ni San Pablo sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 31? Ituloy lang natin. Kaya't mag-ingat kayo. Oh, mag-ingat bala. Sino? Yung pinasok, hindi. Sinabi, kaya matalikod kayo. Okay, tuloy natin. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. 32. At gayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kaniyang salitang nagpapahayag ng Kaniyang kagandahang loob. Ito ang nakapagpatibay sa inyo at makakapagtibay sa mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kaniyang ginawang banal. Anong sabi ni San Pablo? Makapagpatibay. Hindi sinabi ni San Pablo, kung ituloy lang natin, makapagpatibay. Kahit pa papasokin ang totoong iglesia sa mga asong gubat. Ngunit ang iglesia mananatiling matibay. Sapagkat ayon ni San Pablo, itagubilin ko kayo sa Diyos. Hindi sinabi niya, matalikod kayo. Oh, pero nag-object si Father nito, no? Sapagkat hindi na ito ang paksa. Nahibalo ako sa tapos sa akong pagigan, pagkasudlon kamo sa lubong mabangis, nagili pa sa iluon ang panon, o gikan sa kaugalingon inyong pundok. Manindog ang mga taong magsulting balitan sa pagbulag sa mga tinunan, sunod kanila. Objection, Mr. Time's up. Objection, Time's up. Mr. We give Moderator. time for the No? objection. What is your objection? Klaro akong objection. Ni-deny naman ang moderator. Ano, nagpadayon pa man siya ng nisod ng mga lubo. Muritso naman sa ikaduhang tima. I-reserve lang na sa ikaduhang tima. Okay, mao naman na. Ang tima karon, kanong matuod nga iglesia sing mga Katoliko, gitukod ni Kristo. Ipamatuod niya dili tinukod ni Kristo. Okay. Objection granted. Yun talaga ang hinintay ng mga tao. Kahit sa affirmative side, na galing mismo sa bibig ng negative side, na nagsasabing, batay sa mga ebidensya na ito, malinaw ng Iglesia Katoliko'y hindi tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito'y itinatag lamang ng isang tao na sinong taong yan? Hindi natin yan napakinggan. Ngunit yung ginagamit niya, itinatag ito ni San Ignacio. Anong ginamit niyang aklat na binasa? The name Catholic Church was first used by Saint Ignatius. It was invented by Saint Ignatius. Aba, hindi rin yan magamit na katibayan ng Iglesia Katoliko. Si San Ignacio ang nagtatag. Ang pangalan, it was first used by Saint Ignatius. Pero hindi sinabing siya ang nag-imbento sa simbahan. O kahit ang moderator, alam niya na lumabas na sa paksa si Mr. Parba. I would like to read the first proposition. Pamatudan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang imong istorya ganina mao to nga imong pamatudan. Ang buot ipasabot, your negative comments should be upheld. Negative comments. Kahit ang moderator ay may desisyon na bumalik si Parba sa kanyang tindig na gigibain niya ang mga ebidensya ng pinaboran. Ang nag-object, anong sabi ng moderator?
Objection granted. Kung the moderator would like to reiterate, the first proposition, di pamatud-an dire sa Iglesia Apostolika Romana nga ang ilang simbahan mo'y matuod. Onya, gitagaan na to siya 25 minutos. Affirmative views nila nga tinuod ang ilang simbahan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod! Unsa may rule sa second group ni Sir Ramel Parba, ang iyang rule pagguba, pag-ingon na dili na tinuod, pinaagi sa ebidensya o referensya. Okay? Okay, so klaro na siguro na. So time is on. Huling na ang moderator. Kung lumabas na ang isang debater sa paksa, ay kailangan mag-object sa pamamagitan ng moderator. Sabi ng moderator, please adhere to the main issue. So dapat ito ay nakapaloob sa paksa. Hindi malinaw na lumabas sa paksa si Parva. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. Yan na. Ginamit na niya ang Aklat Katoliko na Roman Catholic by Edward Taylor. Sino ba ang nag-imbento sa pangalan na Katolika? Hindi pa rin yan magiging magamit upang magiba ang naturang paksa na patunayan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yan magagiba. Bakit? Sapagkat ang aklat na yon, ang sinabi, it was first used by Saint Ignatius. Yung paborito nila na that Saint Ignatius invented na name. So kung susuriin natin mabuti ang nakasulat sa naturang aklat, yung pangalan ang inimbento, hindi ang simbahan. Pero may nabasa siya na hindi dapat niyang babasahin. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ito ang nakasulat. It was first used by Saint Ignatius. Unang nagamit nito ay si San Ignacio. Wala problema. Dahil sa Roma 16:16, sinong una nagamit sa katagang Iglesia ni Cristo? Si San Pablo. Ibig ba sabihin nang ginamit ni San Pablo ang Iglesia ni Cristo, katagang Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, at hindi yan galing sa bibig ng ating Panginoon Jesucristo? Ang naturang Iglesia ay hindi ang Iglesia ang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ngunit, alin ang totoong Iglesia ni Cristo ay malinaw. Kung ituloy natin ang Roma 16:23, Caius Hospice Meus et Universa Ecclesia, a universal church para. Nakasulat niyan sa Roma Kapitulo 16, versikulo 23. Okay, pakinggan natin si Parba sapagkat nang ginamit niya, it was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch, about 110. Dapat sa mga debate nila Ocampo, ang diretsong babasahin ni Ocampo, ito na. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Kaya, ang kanilang pagtutol ay hindi kay Kristo ang Iglesia Katolika.
sapagkat unang nagamit ito ay si San Ignacio. Siya ang nag-imbento sa naturang pangalan. Pero nabasa ni Barba ang hindi dapat niyang basahin. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matulad. Hindi nabasa niya. Ha? Nako. Nabasa. Anong lumabas sa bibig na dapat hindi niya isali sa pagbasa sapagkat ang training ng mga ministro ni Felix Manalo, pag gagamitin nila ang aklat na ito sa public debate, dapat ito lang ang kanilang babasahin. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch and Syria, who was martyred about AD 110. Then, ituloy nila. It was to stress the unity of the universal church that St. Ignatius invented the name. Yun lang ang kanilang taktika. Upang kanilang ipalitaw na hindi, si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito pala'y unang ginamit ni San Ignacio. At si San Ignacio ang nag-imbento nito. Ngunit nabasa ni Parba ang dapat hindi niya isali sa pagbasa. Anong nabasa niya? Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matulad. The church founded by Christ is here. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay nandito ngayon. Sa unang pagkakataon ay tinatawag na The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matulad. Pinatunayan pa rin niya gamit ang naturang aklat na ito palang Iglesia ni Cristo sa unang pagkakataon ay tinatawag na Iglesia Katolika. And so therefore, the true Church of Christ is the Catholic Church. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by St. Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matulad. So, nagsisigawan ang mga tao sapagkat nabasa ni Parba ang dapat hindi niya sali sa pagbasa. Siya mismo ang nagbulgar na the Church of Christ is here. For the first time, it was called the Catholic Church. St. Ignatius invented the name. St. Ignatius invented the name. Walang problema. Hindi ang simbahan ang inimbento ni San Ignacio. Yung pangalan ang inimbento ni San Ignacio in order to distinguish between the true church founded by Jesus Christ and the schismatic churches. Pero, ibig ba sabihin na ang katagang Iglesia Katolika wala sa Biblia kahit na sa original Bible in which the New Testament was written? Meron yan sa Acts chapter 9 verse 31. Hemien on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erinen ekenyen oy kumunomini. Okay, tuloy natin. Kanay kong pangalang Katoliko, mura legit nga ginasimbol. Ang una anak, 107, Ignacio. Kilala niyo, 107. Sabi niya, ito ang kaniyang paraan sa pagtutol. Ang pangalan umano ng Iglesia Katolika ay parang jeep na inasimbol. Pero hindi pa rin niya sinabi ng Iglesia Katolika ay tatag lang ng tao. Wala kayong narinig ng ganyan. Yeah?
So, sabi niya, ang pangalang Katoliko, ito'y parang isang inasimbol na jeep. Aba, baka nakalimutan ng mga ministro ni Felix Manalo na ang Biblia bago nagiging aklat, ito'y naasimbol sa iba't ibang taon bago naganap na isang aklat na Biblia. Ibig ba sabihin, sapagkat patay na ang mga apostolis nang ito'y tinawag na Biblia at nilagyan ng kapitulo, bersikulo at naimprenta, ito'y hindi totoo na salita ng Diyos. Ngunit, alin ang nauna? Ang iglesia o ang Biblia? Natural, ang tunay na iglesia. Sapagkat ang Biblia ay produkto sa totoong iglesia. Samantalang ang nagsisilitawan na mga iglesyang tatag lamang ng tao ay produkto sila sa maling interpretasyon sa Biblia. Ayon sa mga ibang kaanib at kahit na sa mga ministro ni Felix Manalo, ang sabi nila ay, palagi lang nag-object ang pare niyo sa naturang debate. Pero meron sa kasunduan na kung meron mang mga violation sa bawat isa, dapat mag-object ang debato at yung moderator ang magdesisyon. The moderator would like to reiterate the first proposition, di pamatud-an dire sa Iglesia Apostolika Romana nga ang ilang simbahan mo'y matuod. Onya, gitagaan na to siya 25 minutos. Affirmative views nila nga tinuod ang ilang simbahan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinuod! Unsa may rule sa second group ni Sir Ramel Parba, ang iyang rule pagguba, pag-ingon na dili na tinuod, pinaagi sa ebidensya o referensya. Okay? Okay. So, pumasok ang moderator, binasa niya ang paksa. The moderator would like to reiterate, objection is granted. Why? On the ground that the first proposition, ang positive is this one. And under the first proposition, the negative, ang buong pasabot, gupon sa ni Sir Ramel Parba, ang iyang ipamatuod. So, guba, Sir Ramel. Guba ang iyang ipamatuod because you are in the negative side. Guba ang iyang ipamatuod. So, anong sabi ng moderator? The moderator would like to reiterate, objection is granted. Why? On the ground that the first proposition, ang positive is this one. And under the first proposition, the negative, ang buong pasabot, gupon sa ni Sir Ramel Parba, ang iyang ipamatuod. So, guba, Sir Ramel. Guba ang iyang ipamatuod because you are in the negative side. Guba ang iyang ipamatuod. Your negative comments should be upheld. Iyon ang objection ni Father Darwin, mga kapatid, no? Sapagkat parang nawala na si Parba sa kaniyang tindig. No? Nang patunay siya na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo, may naganap umano na pagpasok sa mga bulaang tagapangaral sa Iglesia. So at natalikod, yun, kaya nag-object si Father Darwin. So maya ituloy natin ito pagkatapos ng ating commercial. Standby mo.